Philippines. Oh! Best meal in the Philippines. By far, 2 weeks. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Pinabago adventure naman po ang ating ginawa. At this time kasama natin si Coach Ali at si Talal. Ang amin pong bisita na nagmula pa sa Dubai. At sumama siya sa adventure namin dahil gusto niyang ma-experience paano mamana dito sa Pilipinas. Pero hindi naman siya nagsisi at ito ang buong kaganapan ng amin pong mga adventure na ginawa sa araw na ito. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Alas ba? Silong kagkaon ron. Good morning mga ka-adventure. Isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat at time check 5:24 na po ng umaga at kakapilan po tayo. And then Skyflix. Diyan na rin si Coach Ali. At meron tayong adventure para sa araw na ito. And again mga adventure, maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa lahat po ng ating po mga adventure na ginagawa. And this time dahil hindi pa tayo makauwi sa isla, ng mga nakaraang araw kahapon po ay sobrang lakas talaga ng hangin. Laki ng alon, may mga nalubog pa mga bangka, mga expedition galing El Nido. Ang iba hindi pinayagan, ang fast craft 4 na araw na canceled dahil talagang sobrang lakas ng hangin. Pero salamat sa Panginoon na may kaunting kalma dun sa southwest side po ng Busuanga, which is yun yung ating pupuntahan ngayong araw. Kaya tara, samahan niyo kami sa adventure na ito. And again, maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go! Ayun na kami mga ka-adventure. Hindi ko nga lang nakuha na ng video yung pagsundo namin kay Talal kasi nga medyo madilim pa. Talal po ako. Ayan mga ka-adventure. So every time na mag-cross from Coron all the way to Busuanga, another destinations, another municipality, kailangan po mag-stop over dito sa Santo Niño, tama? Santo Niño to? Kiwit. Ay, Kiwit. Ayan. Para po magbayad ng environmental fee. So, ayan. And malapit na kami, almost halfway papunta sa ating Papanang area today. Parada ng mga estudyante dahil may palarong pangbayan. Ano yung mga adventure? May bibili lang si Coach Ali dito sa pamilihang bayan ng Busuanga or Salvacion. Dito sa loob. Kailangan mo, Coach? Basic ingredients. Basic ingredients. Oh, they're just here. Bro. It's the training. It's the training session, bro. May import oh, tagadala ng buya. Aba ng pins niya. Uy, nabot ka dito, uy. Hindi pins, pana yan. Grabe na rin pins niya. So, ito na yung bagong loading station ng Kalawit Sanctuary, mga ka-adventure. Floating device lang din ito. Habang kami nag-aantay sa aming bangka na gagamitin mga ka-adventure ay nagpalipad muna ako ng drone at papakita ko po sa inyo ang counting aerial view ng lugar dito sa Bulwang na sakop po ang Kalawit. At ang Kalawit again ay Sanctuary for Animals or Kalawit Safari. At dyan po sa area kung saan may arrow ay dyan kami mamamana dahil nga maliit lang din yung bangka na gagamitin namin. And for adventure lang talaga, gusto lang talaga makatry mamana nito ang aming aming bisita. Yan mga adventure, nandito na yung bangka natin na gagamitin. Si Doy Doy! At nagugulat si Habibi na andito na bangka namin. It's low tide yun eh. Ang gawin na low tide. Yeah, it's also having a problem because the boat is supposed to be bigger than that, but it's low tide, so we can not able to bring it out from the shore. So we just try to take this one. But again, we're gonna be going in the island somewhere we can really have a good time preparing our food. So yeah, we're just gonna use this for hunting, and then we're gonna go out somewhere for Perfect. Yep. Sige mga ka-adventure, bangka namin. And yeah, you're asking about this. Yeah, this is feeds for the giraffe. For the giraffe. This is a forest mangrove. What about the dugong?
Are we gonna feed the dugong? The dugong, it's a natural herb underwater, yeah. And not this one. This is for the giraffe. Okay, so dugongs don't like burgers, guys. No. Habibi, diba? Habibi, no burger, Habibi. Alright, so we load this thing up. Diyan lang din tayo sa ano din. Sa may ano lang, mabawra lang dyan sa malapit. Hindi na kasi pwede din sa pinapanan natin dati. Doy, mo yun, Doy. Pagkatapos may load ng lahat namin mga gamit mga ka-adventure ay agara na rin kaming nagbiyahe at nagtungo na sa destinasyon na amin pong papanaan sa dulo ng Calawit Island po. And pagdating dun sa area ay nag-demonstrate pa si Coach Ali kung paano mamana or mag-introduce ng pamamana sa basic or sa mga beginners po. Wow! We are here! Ready, man? Let's do it! Let's do it! Kill some fish. Let's get those fucking fish. This is your gun. It's MBD 100 cm. So again, the setup is breakaway system. So the cheapest way to set up the gun, especially for, you know, Beginners. yeah, beginners. And all you have to do is when you shoot, you just hold the gun, and the shooting line is attached with the floating line that you have, Okay. which is the buoy. Especially if you caught, like, you know, or shoot big fish, all you Yeah. have to do is to just like, Go up. okay, let the buoy do his work. Okay. Okay, and then this is the safety. Okay. So we just, you know, Yeah. Twist it. turn clockwise to unsafe, then and counterclockwise for do the safety. All right. The rubber is here, so Okay. you always put the shop inside the rubber. Yan mga ka-adventure, ang cameraman natin si Dudoy. Ayan, bulwang. At sa adventure natin ito mga ka-adventure, samahan nyo kami. At ang gagamitin pala natin pana ay ang inverted natin. At shoutout kay bro Dax Kino na nagbigay ng 18mm na Spear Pro na goma. At chinap-chap natin, tinanggal natin yung ating epsilon doon sa ating carbon na ang gagamit ay si Coach Ali. And then nilagay ko sa inverted. So 16mm na epsilon tapos 18mm na Spear Pro ang gamit natin. Kaya samahan nyo kami na mag-claim ng blessing sa araw na ito. Kaya mga ka-adventure, again, maraming salamat sa suporta, pagtangkilik at pagsama sa lahat ng ating mga adventure. Maraming salamat, to God be the glory, and God bless us all. Let's go! Alright, Talal and Coach Ali down there. Alright, ready for the day? Ready, man. Let's go! Let's hope we catch some fish and we see a dugong. Yeah, he's really dying to see dugong. Ang aking carbon 120 cuttlefish design mga ka-adventure ay si Coach Ali ang gagamit at ang sa akin naman is itong inverted na pana. At syempre ang challenge sa atin for today is hindi tayo gagamit ng carbon natin. Ito lang talaga ang gagamitin ko na i-embrace ang bagong gamit natin. At ito na ang madalas natin gagamitin sa mga bagong adventure na gagawin to natin, especially sa ating pagbabalik sa isla and hunting together with our Thai buddy native channel. At kagaya ng usual nating ginagawa mga ka-adventure, pagdating sa ilalim is load muna ng pana. At ang dami lang nakasan nito mga ka-adventure. So tatlong kasa ang una mong gagawin. Ang nakasabit lang una is yung 18mm, and then kasa ng monoline or shooting line sa taas, and then eto namang pangalawang band at yung pangatlong bands. Ayan, ganyan ang itsura niya mga ka-adventure, para kung may gitara underwater. At along the way mga ka-adventure, nadaanan ko si Kuya Bilmar na namumugita. At ang number 1 palang mga hanap buhay na ginagawa po ng mga tao dito sa parting Busuanga ay ang pamumugita or octopus hunting mga ka-adventure. Depende na sa sizes at minsan may mga panahong ding okay ang huli, meron din namang hindi syempre. At sa unahan ng konti ay eto na, nagsagawa na ako ng unang pagsisid mga ka-adventure. At medyo maganda ang aking pong umpisa dahil condition, feeling ko ang aking pong pakiramdam. At nakakapag-stay ako ng halos mga 2 minuto underwater. Pero ang tigra sumasablay pa lang kasi syempre nga ginagamit pa natin ng gusto ang ating bagong pana. At ayan mga ka-adventure, stone shot ang ating naging unang tira.
Another dive, another target, another tira mga ka-adventure. Sablay ulit. At eto na nga mga ka-adventure, nakita na ako ng dugong at ang Kalawit po ay ang tahanan na may pinakamalaking populasyon ng dugong sa buong Pilipinas at extinct na po or nawawala na talaga ang mga lahi nito gawa nga ng sa kagagawan din nating mga tao na inaabuso ang kalikasan at syempre ang panguhuli ng nilalang na ito. At again, reminder or counting kalaman, ang dugong po ay 5 to 6 minutes lang nag-stay underwater at kailangang umahon para humigop ng hangin. And after ng kalahating oras na paghahanap at pagsisid, paglangoy-langoy mga ka-adventure dito sa area, ay nakahanap na rin ako ng aking naging unang isda. Kaya lang, hindi lang isda mga ka-adventure, may kasama pang stone shot. Tumagos mga ka-adventure at eto na nga ang problema, lalo na dalawa ang sima ng ating bala. Kaya umahon ako mga ka-adventure at nagpahinga at bago nagsagawa ng panibagong pagsisid para i-retrieve ang ating pong isda na naging unang huli sa araw na ito. Pahirapan pero naging maayos naman. At sa sisid naman ito mga ka-adventure, niisto ko sana dito yung grupo ng mga Oriental Sweet Lips. Kaya lang nagsilayo naman. Kaya nagstay ako ng ilang segundo pa dahil may natatanaw akong malalaking sizes na ng mga orange spine unicorn or yung mga lipstickan or singsingan kung tawagin. Kaya nagantay-antay ako at nagantay ng tamang pagkakataon upang makapagsagawa ng pagtira. At ito ang ating naging ikalawang isda sa araw na ito. Ang sarap sana mga ka-adventure, tignan na tumatagos yung dalawang flapper, pero pag sa bato tumagos, parusa din. At sa atin naman panibagong pagsisid, Oriental Sweet Lips ulit ang aking naging target dito mga ka-adventure. Hindi ko na pinapansin yung mga ilak na yan. Sobrang iilap ng mga yan. Pero buti na lang ay na-meet natin yung gap hanggang sa totally natira natin ang ating ikatong isda sa araw na ito. Either mababa ang pagkakatama mga ka-adventure or mahina yung power ng bands or ng goma, so kailangan pang putulan para ma-meet yung tamang accuracy talaga ng pana. Another target mga ka-adventure, moving target, ini-stock at sinusundan ko lang ang lyre tail na grouper na ito hanggang sa naging curious talaga at humaharap at ayan, isagawa natin ang pagtira. Hindi lang napakagandang tignan ng isdang ito mga ka-adventure, napakasarap din lalo kapag kasinigang. May mga panahon talagang mga adventure na nangyayari, yung mga bagay na pag nag-hesitate or nag-aalanganin tayo na kapag may tamang pagkakataon na sana pero hindi natin nakakalabit yung pana at kung kailan paalis na bago pa natin natitira, kaya alanganin na rin yung tama, kaya ang resulta minsan ay hindi rin maganda.
At mali pang bahagi ang aking dinakma mga ka-adventure, dapat pala sa bunganga. Ayan, nakawala. At nitry ko itong hanapin mga ka-adventure kasi palangoy-langoy lang siya dito sa area, pero mala 5 star yung kanyang accommodation na tirahan, kaya umahon na lang ako at nag-move kami sa panibagong spot. Nabigla plus pinilit ang pagsisid mga ka-adventure, kaya ang resulta ay ayan, may konting spot ng dugo kapag dumudura ako. At nadaanan kami nila kuya habang sila ay galing sa dugong watching, at binigyan namin ng isda. And after nito ay nagdive ako, pero hindi na sobrang lalim ng mga dinadive ko kasi ayaw ko naman pilitin yung sarili ko. Mahirap na, baka kung ano pa mangyari sa atin. Napakalinaw pala ng visibility ng mga panahong ito mga ka-adventure. Yung sinisisira namin is nasa 13 to 14 meters na, pero mukhang nasa 5 to 6 meters lang. At sayang itong kanla ay hindi ko natira kasi nag-alangan ako mga ka-adventure, baka bato naman ang ating matamaan. Pero this time naman mga ka-adventure ay nakatira tayo. Hindi nga lang ganun kalaki, pero good size na rin. Unicorn or surahan ang ating naging sumunod na isda mga ka-adventure. Tanghali na mga ka-adventure, inaantay na lang namin makahuli si Talal bago kami tuluyang bumalik sa bangka at magluto na aming makain. At dito sa sisid na ito ay talakitok naman ang ating pong nadaanan. Hindi nga lang siya ganun kalaki, pero pwede na pang ulam, kaya kinuha na rin natin. At habang ako ay pabalik sa bangka mga ka-adventure ay nadaanan ko itong coral trout or lapu-lapu. This time hindi na ako nag-hesitate, di baling tamaan yung bato. Tignan ko kung saan talaga ang tibay nitong Salvimar shaft natin. At nung nag-side siya ng konti, ayan, tinamaan natin. Nag-unload na ako ng pana mga ka-adventure dahil tuloy na talagang nagsabi si Talal na nagugutom at pagod na siya. Kahit wala siyang huli, kailangan na namin bumalik sa dalampasigan para maghanda ng aming pong makakain. Ito. At malapit lang naman kami kung saan kami namana papunta dun sa island na amin pong paglulutuan ng pagkain mga ka-adventure. Medyo hindi nga lang ganun kabilis yung takbo ng bangka namin, pero 20 to almost 30 minutes ay naandun na po kagad kami. At basic yung ating pong pagkain na iahanda, which is ang kinilaw. Syempre hindi natin pwedeng hindi ipagmalaki ang ating kinilaw at ang inihaw, kasi yan lang naman talaga mga pinakamadadaling paraan ng pagluto kapag tayo ay nasa
mga isla. Kaunting kalaman mga adventure, ang isla pong ito ay ang tinaguriang Kalawit Wildlife Sanctuary na itinalaga or ginawang sanctuary para po sa mga hayop way back 1976 pa by the former President Ferdinand Marcos na ang mga hayop ay nagmula pa sa Kenya, Africa. At habang ako nagpapalipad ng drone mga adventure, namanghati na ako bigla, nakikita ko ang isang napakagandang bahay na to na meron ding napakagandang tanawin. Ito mga adventure, punta natin sila Coach Ali and si Talal, si T na naghahanda ng ating pong pagkain. Sabi, alas 2 na. Ngayon lang kami magkikita ng kanin. At salamat sa Panginoon sa blessings, sa safe na pagdadive, no? Despite of hindi ganun ka-okay yung aking ang aking hininga. Merong halong kaunting dugo, pero ganun pa man, still thankful na nagawa natin yung adventure na safe and sound, at syempre may blessing tayong pagkasaluhan. Papahinga yung aming bisita, napagod. Ito yung ating mga iihawin. Ito yung mga iihawin, Doy. Ilak, suran, tapos singsingan. Si Doy, ang ating boatman. Yun o, top Doy. Yan o, ating tagaluto. Yan o. Ha? Ano saman? Ang pa? Kilaw. Kilaw? Sige, akong kawan. Wait lang. Nungag na, nungag. At ayun na nga, ako pala nakatoka sa kinilaw. Ang kilaw daw tayo ng lapo, tsaka yung talakitok. Yung talakitok, tsaka yung lapo-lapo birahin natin. Asa na sila? Asa na kayo? Ayun ang talakitok. Yan ang talakitok. Tapos yung lapo-lapong maliit. Ayun. Ayan, yung kinilaw natin. At habang ako nga ay abala sa paghahanda ng kinilaw mga ka-adventure, si Coach Ali naman ay nagsaing at nag-ihaw ng isda, and ang aming pong panauhin ay nagpapahinga. Ito si Ricardo sa ating pangsahog sa ating kinilaw mga ka-adventure, dahil nga namili tayo kanina sa pamilihang bayan ng Busuanga. Nga pala mga ka-adventure, ang Busuanga Island po ay mayroong dalawang munisipyo, na ang munisipyong nakapaloob dito ay ang bayan ng Coron at ang Salvacion. Pero ang buong isla po, ang tawag is Busuanga Island. Kaya nga minsan maraming mga turista nagtatanong, ako ay pupunta sa Coron, bakit ang airport ay Busuanga? Hindi lang naipaliwanag na ang isla ay Busuanga, nasako po ang Coron. Hungry bro? Yeah. We have ceviche and we have grilled fish. Amazing, man. Look at this. Master Chef. Looks beautiful. That's Coach. Nice. Okay. Alas ba? Silong kagkaon ron. All right. It's 100% fresh, bro. No, I don't doubt, but we were in the sun a little bit. But it's okay, you sure? Yeah? Yes, Okay. you're gonna be okay. And the fish as well, the grill, and the mangoes, Yeah, and the banana. Ano ba namin? Alright. Kain ito mga adventure. Let's go. Fish. We should shoot this guy. Huh? Reload. Oo, manungay nga siya. Gusto nyo sumama yung magkain mga adventure? Tara. Go. Go, Coach. And of course, I'm gonna grab some of these. Yapa. Ceviche. And okay, I'll try to grab this one. First time I ate a unicorn. Oh really? Yeah. And this one, bro. Oops. Try this one too. Thank you. Which one is this? It's also unicorn, Okay. but this is blue spine, this is orange spine.
Hey! Huwag ka magkasalo. Mango to the goat. For someone who's stubborn, we say the name of this guy. So this guy is he's the male goat, no? Yeah. Yeah, he's called Tes in Arabic. Tes. Test. So when someone is stubborn, when a person is stubborn, we say Tes. He's a Tes. We're learning. Yeah. How's the doesn't food? stop. How's the food? Very good, man. Delicious. Really good. I love the blue spine unicorn. First time I tried Oh, really? First time in your life? with the mango. Yeah, man. With the mango. You don't find them in the seafood places. Oh, really? Yeah, no. I mean, definitely. I mean, not from the Mediterranean. Yan. Good mango. Mango is perfect. You eat grass, bro. Not fish. The goat want to eat fish. Sarap ng aming kainan mga ka-adventure at ang sarap din ng pang-istorbo ng kambing na ito. Usually mga ka-adventure, may mga istorbo kapag ako makain. Pusa, aso, langaw, pero dito po iba. Kambing. At yung kambing na to, kumakain ng kanin. Oh. Wow! Hindi na nga siya vegetarian. Lord. Thank you, Lord, sa napakasarap na biyaya. Busog si Taral. Alright. Thank you so much. Yeah, you're welcome, bro. Best meal I've had in the Philippines. Oh. Best meal in the Philippines by far. 2 weeks. Oh, there you go. The goat back to business. Mula naman sa area kung saan kami kumain mga ka-adventure ay mga 10 minuto lang at mararating na namin ang pantalan or ang daungan ng Kalawit Wildlife Sanctuary na kung saan doon din kami dumaong at pagkatapos nito ay nagliligpit pa tayo ng ating pong mga kagamitan at naglakad pabalik sa kotse hanggang sa mag-umpisa na nga na mag-drive, magbiyahe pabalik po sa bayan ng Coron at may nadaanan kaming sabong kaya idinaan na rin namin dahil hindi pa raw siya nakakita ng sabong. Look at the protein. Right here, right here. The fish all went there. Nice, man. It's your first time to see a cockfighting? First time I see it live. It's not legal anywhere, man. Where is it legal? In which country? Well, bro, Philippines. Thanks, man. Philippines, yeah. Illegal in Philippines, bro. You gonna drink? No, No drink and drive? no. Okay. So only me and Ali. Best trip ever. Yeah. Alright. I'll send you the videos of the cockfight if you want to include it. Yeah. Alright, so here we are. Thank you so much. If you guys want to do beer, I'll be at Brew House at night, okay? Sure, bro. Ali, Sure, you're my bro. All I love right. you. Thank you so much. Mama. Thank you, Joy. I'm gonna follow you on YouTube when we stay in touch. Yeah, sure. Thanks, do more, man. do more. Thank you so much. Amazing day. And that's it for today's adventure. Again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsama sa lahat ng ating mga adventure. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. We'll see you on our next adventure. Let's go!